Nagtuturoan sila kung sino ang totoong nagtraidor sa bayan. Sabi ni Pinoy, he authorized Trillanes to go to China to negotiate. Siguro naman maliwanag na sa taong bayan na si Duterte talaga yung traidor, ano? Sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Si Trillanes o si Duterte? Kayo ang humusga sa mapapanood ninyo. Unahin natin ang sinabi ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ito tinatago ko kasi ako binulungan ng mga intelligence sa military. Ito ang nangyari sa Pilipinas. Sabi ni Pinoy, he authorized Trillanes to go to China to negotiate. I really do not know what. He doesn't want to tell us. 16 times, and after that, we lost the Scarborough Shoal. Ngayon, bakit ako nagtatanong? Ayaw ko kasi out of respect to I defer to the office of the President. Ayaw ko ba? Napipilitan ako ngayon sabihin. Nilabas na rin ni Nick because there has to be somebody who will answer for this. Bakit na panahon na kinuha na yung shoal, there was no active movement sa armed forces? Bakit hindi nagpadala maski isang barko lang at sitahin? Amin yan! Anong ginagawa mo, China? Walang ginawa. Ang order was to stand down. May stand down, huwag kayong maghawak ng armas. Anak na. Pinagbili nila ang bayan natin. So what was the 16 trips of Trillanes? What was it all about? What was it all? Anong nangyari? Yan ang ayaw ko sanang bitawan kasi mainit ang mga sundalo. Baka hindi pa yan makaalis tuloy before kung sino manalo, baka magkaroon pa ng upakan dyan. Ganoon nga kaya ang nangyari? Ano naman kaya ang masasabi ni Trillanes? Talakayin natin. Napanood ko itong interview po ni Christian Isguera ulit kay Trillanes. Alam niyo naman Trillanes Duterte nagbabanggaan talaga yan mula pa noon hanggang ngayon Pero napaisip ako sa mga sinabi ni Trillanes kasi nga po may punto siya Ibabalansin natin ngayon ang pagkukomentaryo pagbibigay ng opinion at paghahatid ng impormasyon at balita Ito po yung referensya po natin. Ito ay YouTube channel po ni Christian Isguera Bale, bilang respeto sa copyright niya, hindi mismo ito ang ipi-play ko, kundi ipaparinig ko lang yung audio sa inyo mga kaistorya. So, i-play ko. Paki-share niyo po mga kaistorya. Pasensya na kayo sa ayaw ng topic na ito. Huwag niyo na lang pong panoorin kasi ako ang ginagawa ko lang naman, naghahatid lang ako ng mga impormasyon sa mga kababayan po natin tungkol po sa mga napapanahong issue po. Siguro naman maliwanag na sa taong bayan na si Duterte talaga yung traidor, Kasi ito re-reviewin lang natin. Nung naupo ito si Duterte for 6 years, pinahinto niya yung EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito yung supposed to be magbibigay ng counterbalance sa aggressiveness ng China. Pangalawa, pinapasok niya yung mga Togo, di ba? Tapos pati yung sa mga kampo, remember, pinayagan niya mag-set up ng mga towers, yung what's this? Yung cell sites, yung cell sites sa mga equipment, military camp. Yes, military camps pinapasok niya. Tapos yung yung mga infrastructure project. Okay. Isa-isahin natin. May binanggit siya na yung cell site, yung dito yun na pinayagan po mga kaistorya na magtayo po ng cell site, cell towers sa loob po ng mga base militar ng Pilipinas. May content na ako diyan. Tapos pinatigil umano ang EDCA samantalang sabi ni Trillanes yun anya ang counterbalance natin laban sa China balita po ito ng Inquirer. Kailan ba ito? May 6, 2021. Ang nagsasalita dito si Antonio Carpio. President Duterte's policies in the West Philippines. Si presidential spokesperson Harry Roque praised President Duterte's policies in the West Philippines as
careful, calibrated, and calculated. May ingat daw yung hakbang. Pinuri ni presidential spokesperson noon na si Harry Roque yung hakbang na ginawa ni President Duterte noon. In contrast, Roque assailed proposals from former Foreign Secretary Albert Del Rosario and myself as illegal, impractical, and irresponsible. Let us examine President Duterte's policy in the West Philippines from the lenses of the criteria specified by Roque. First, in November 2016, a few months after the issuance of the landmark July 12, 2016 Arbitral Award, yung binabanggit niya yung panahon ni Noynoy Aquino na nanalo tayo sa arbitral ruling dyan sa West Philippine Sea against China, President Duterte declared, ito na po yung sinabi umano ni Tatay Diggs noon, I will set aside the arbitral ruling. Babaliwalain ko umano yung arbitral ruling na yon ng Hague ruling, yung decision sa West Philippine Sea. I will not impose anything on China. Hindi niya ipapatupad, hindi niya yun ipaglalaban sa China. President Duterte set aside the award in favor of some $22 to $24 billion in loans and investment from China. In law, to set aside an award of a ruling is to abandon or reverse the award or ruling. Sa batas niya, yung iset aside mo, isantabi mo o baliwalain mo ang isa umanong award or ruling, ang ibig sabihin umanon ay abandona mo o binabaliktad mo yung award or yung ruling. The President has no power on his own to abandon or reverse the award which affirm the sovereign rights of the Philippines in its exclusive economic zone in the West Philippines. Wala umanong power, kapangyarihan ng isang presidente na gawin yun, i-set aside o i-reverse yung arbitral ruling na ganoon. Setting aside the award is not only illegal and unconstitutional. Hindi lang umano ito illegal at hindi lang umano ito labag sa konstitusyon natin. It also demonstrates a reckless, walang ingat, ill-informed, irresponsible act. To date, less than 5% of China's promised loans and investments have materialized. No further loans and investment from China are expected in the remaining 13 months of the president term of office. 5% lang daw. Marami kasi ang nagsasabing eksperto na hindi naman 100% na yung mga pangako ng China loans at pati na yung pangako nila sa bill, hindi naman daw yung mga, alam niyo na, pinunduhan kasi ng China hindi naman niya natupad lahat, mas marami raw doon umano ang hindi tinupad ng China. President Duterte gave his full trust, confidence to President Xi Jinping, whom Mr. Duterte trumpeted has promised to protect him from mutinies by the Philippine military. Kaya pala, totoo kaya to? May natunugan ba noon na mutiny ng Philippine military, at nangako umano si Xi Jinping kay Tatay Diggs na tutulungan siya, puprotektahan siya ng China ni Xi Jinping laban umano sa anumang maaring lumitaw na mutiny mula sa Philippine Army. Totoo kaya yun? Second, in September 2016, President Duterte announced that the Philippines Navy shall patrol only the territorial sea of the Philippines facing the WPS and shall not patrol EEZ in the WPS. Binanggit ito ni Trillanes, maririnig niyo mamaya. Ano yun? Territorial sea lang daw mga kaistorya ang papatrolyahan ng Navy natin. Yan ang desisyon umano noon ni Tatay Diggs. At hindi umano papatrolyahan natin yung exclusive economic zone natin. Papaano yun? Territorial silang Papaano yung EEZ natin? Hanggang sa Pag-asa Island, mayroon po tayo ng exclusive economic zone. President Duterte stated, the territory is limited to the 12-mile limit, hanggang dyan lang tayo. Naku po, patay tayo dyan. This is clearly an illegal directive being in patent violation of the Constitution, which commands that the state shall protect the nation's marine wealth in its exclusive economic zone. So, labag ba talaga yung ginawa noon ni Tatay Diggs? Kasi alam nyo, ito opinion ko lang bilang presidente, hindi lang naman territorial siyang dapat protektahan ang sandatahang lakas natin. Dapat protektahan din natin ang exclusive economic zone natin. Di ba? Kung ibang bansa nga pero protektahan nila yung EEZ nila, tapos tayo hindi.
So it's unfair for our country yung sinabing yun ni Tatay Diggs. Kung meron nga siyang sinabing ganun noon, ano, unless the Philippine Navy and Coast Guard patrol our EEZ in the WPS, we cannot stop Chinese ships from conducting seismic surveys for oil and gas in our EEZ in the WPS. Ito, mali ito ha. Mali ito. Hindi raw po natin pwedeng pigilan ang mga barko ng China na magsagawa umano ng seismic survey para sa oil and gas sa loob ng ating exclusive economic zone. Ano sa bako, patay tayo para mo na rin pinamimigay niyan. Ang exclusive economic zone natin sa sa China. At nagso-survey sa balitang ito, malinaw na sinasabi na nag-survey o magso-survey ang China for all oil and gas sa loob ng ating exclusive economic zone. Hindi maganda yun Hindi maganda yun. We cannot also stop Chinese fishermen from poaching in our EEZ in the WS. Paktay tayo dyan. Hindi rin umano nating pwedeng pigilan ang mga mangingisdang Chinese mangisda at mag-poach sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Patay tayo dyan. Patay tayo. Sa halip ng mga Pilipino ang makinabang sa mga yamang dagat sa loob ng exclusive economic zone, magiging kaagaw pa natin ang Chinese. Hindi raw natin sila pwedeng pigilan. This directive of the President, direktiba daw ng Presidente ng Pilipinas na si Duterte noon, is not only unconstitutional, it is also ill-conceived and irresponsible. Di maganda yun Third, President Duterte announced in July 2019 that he had entered into a verbal fishing agreement with President Xi, allowing Chinese fishermen to fish in the Philippine EEZ in the WPS. Sinasabi dito, meron ding verbal agreement si Tatay Diggs noon at saka si Xi Jinping na pinapayagan ang mga mangingisdang Chinese na mangisda sa loob ng exclusive economic zone natin sa West Philippines. Patay tayo dun. Agrabyado tayo dun kung totoo yun, mga kaistorya. This verbal fishing agreement is illegal, being in clear violation of the Constitution, which commands that the state shall reserve the use and enjoyment of the marine wealth in Philippine EEZ exclusively to Filipino citizens. Pabor sana sa atin yung konstitusyon natin. Na sa loob umano ng exclusive economic zone natin, ang dapat lang umano diyang makinabang sa mga yamang dagat na dyan, ang mga Pilipino. Bakit pinayagan ang mga Chinese na mangisda dyan? Verbal agreement daw wala pong black and white, wala pong nakasulat, walang pirmahan. Filipinos, binabasa ko lang sa inyong balita, pinapaliwanag ko lang sa inyo mga kaistorya. Filipinos fish in the West Philippine Sea with small wooden boats fitted without triggers, while the Chinese, who have the largest fishing fleet in the world, fish with huge modern trawlers. We now import galunggong from China. Tayo na tuloy nag-import. The same galunggong Chinese fishermen take in the West Philippine Sea. This verbal fishing agreement is not only unconstitutional, it is also plain dumb. Patay tayo dun. Hindi maganda yun Fourth, President Duterte has announced repeatedly that China is in possession of the WPS. The President made this announcement on the following occasions: the November 2018 Asian-India Summit in Singapore, his July 2019 and 2020 State of the Nation address, and most recently in a late-night TV address last April 19, 2021. This is, of course, grossly factually incorrect because China is actually in possession of only 8 geologic features in the Spratly plus Scarborough Shoal. The territorial seas of these geologic features, where territorial seas are applicable, constitute less than 7% of the total maritime area of the WPS. The freedom of navigation operations of the US and its allies in the WPS forcefully demonstrate that China is not in possession of the WPS. To concede that China is in possession of the WPS is not only grossly irresponsible, so on and so forth. Parang di naman talaga yata maganda. No? Actually, ako, dismayado ako kay Trillanes, lalo na nung mga nakarang, panahon, lalo na nung election, di ba? Alam naman natin yung mga naging balita noon at mga sinabi nito ni Trillanes. Alam rin natin yung sinabi ni former President Rodrigo Duterte na si Trillanes anya pinayagan ni Noynoy Aquino na backdoor channeling sa China. Sabi ni Tatay Diggs noon, dun na iwala natin ang teritoryo natin sa West Philippine Sea.
Pero bakit pag upo ni Tatay Diggs, base sa pinapaliwanag ng balita na ito, ganun din yung ginawa niya. Parang hindi man sabihing binenta, pero bakit pinayagan na ang mga mangingisdang Chinese mangisda sa loob ng exclusive economic zone natin? Base umano sa konstitusyon natin, sabi ni Carpio, ang mga yamang dagat umano na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, dapat anya ang makinabang lang dyan ay mga Pilipino. Bakit pinayagan ang mga Chinese? Tapos ito pa, wala tayong hindi natin pwedeng pigilan ang China. Sabi ni Carpio, iyon naman ang sabi ni Tatay Diggs. Nire-reiterate lang niya. Hindi anya natin pwedeng pigilan ang China, mga barko ng China, na magsagawa ng seismic survey para sa oil and gas sa West Philippines. Ano po yun Ang basis kasi sa batas po natin, mga kaistorya, ang natural oil and gas, mga ganyan, natural oil and gas deposit sa loob po ng teritoryo natin, exclusive para sa ating bansa. At kung yan ay exploit, exclusive din dapat ang magmay-ari gobyerno ng Pilipinas. Kaya nga po hindi po natuloy yung partnership po ng gobyerno ng China at ng Pilipinas sa joint exploration po for oil and gas diyan sa West Philippines Sea, kasi po hindi po yun pinayagan ng Korte Suprema kasi nga po labag sa konstitusyon po natin. Yun po ang ipinaglaban ng Korte Suprema. Bakit ganoon? Ang sinabi ni former President Duterte, sabi ni Carpio dito, 'di ba? Medyo hindi nga naman maganda Ito naman yung tungkol sa EDCA. May balikan natin ang sinasabi ni Trillanes. Pasensya na kayo, may sipon po ako. Palakihin ko muna. Ito. Duterte to US, forget EDCA if I stay longer. Title pa lang, medyo di na maganda ang dating. Naririnig niyo ba ako? Paki-comment niyo nga po, mga kaistorya. President Rodrigo Duterte on Tuesday lashed out anew against the United States, saying the Western superpower can forget about the Enhanced Defense Cooperation Agreement it signed with the Philippines if he were to be in power longer. Ito yung sabi. You have the EDCA. Well, forget it. May EDCA kayo. Kalimutan nyo na yan. Kung ako anya ay magtatagal sa aking posisyon, isang araw anya ang EDCA will, ibig sabihin, mawawala. The EDCA, which was signed in 2014, aims to bolster the alliance between the US and the Philippines. It also allows the US to send troops to the Philippines as build and operate facilities on Philippine bases to be used by both Philippine and American troops. Duterte earlier questioned the validity of the EDCA because it did not bear the signature of former President Benigno Aquino Duterte. The agreement was signed by the Defense Secretary Voltaire Gazmin and the outgoing US Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg. Yung daw EDCA, wala daw perma ni Noynoy Aquino noon. Ang nagperma lang daw doon, mga kaistorya, ay ang dating Defense Secretary na si Voltaire Gazmin. Kaya kinwestiyon yun ni former President Rodrigo Duterte. Yun. I look forward to the time I no longer see any military troops or soldier in my country except the Filipino soldiers. Nakikinikinita ko anya isang araw na wala na akong makikitang mga sundalong Amerikano dito sa Pilipinas. Mga Pilipinong sundalo lamang. There will be no wars. Sino magigiyera sa atin? Teka lang Di naman tayo ng giyera. Naghahanap lamang tayo ng isang makakampi natin na maaaring magtanggol sa atin laban sa China. Hindi naman tayo, porque nandito ang EDCA, hihilahin tayo sa giyera na kagaya ng mga sinasabi ng mga pro-China. Mali yun Pag wala kasi ang EDCA, lumalakas ang loob ng ni China. Lalo nila tayong binubuli at lalo po nilang pinapasok ang teritoryo natin, ang EEC natin sa WPS. Ngayon, ito na naman yung BRP Sierra Madre sa Second Tomasol at pati nga ang Pag-asa, tinatarget, pinapaligiran nila Kung wala ang EDCA, sa palagay nyo paano? Linaw-linaw, wala tayong kakayahang ipagtanggol ang sarili natin sa China.
Di lalo tayong bubulihin. Ano, lalo tayong bubulihin ng China. While on his visit to Beijing last week, he likewise made headlines by announcing his separation from the United States. Ito na nga yun nagdeklara siya na siya hihiwalay na sa Amerika. Si Tatay Diggs yan. On Tuesday, Duterte took Russell's statement as a challenge to the Philippines. Ang sabi niya, di magsilayas kayo, magtiis kami. Yun ang sabi niya I am not also a tuta of any country. Mind you, ang pwede lang magtuta sa akin ang Pilipino. Period. Walang iba. Nagtungayaw pa siya dito. Alam niyo naman si Tatay Diggs. Pasensya na kayo. Naghahatid lang ako ng balita. Wala kami pinag-usapan sa China kung hindi paano magluto ng siopaw na maganda pati chop suey. Imposible naman yun. Anyway, biro lang yan. Pero imposibleng bibisita ka doon tapos yan ang pag-uusapan yun. Natural. May mga malaking bagay na pinag-usapan yan. Di ba? Di ba maniniwala ba kayo na ganun lang yun? Di ba? Okay. Balik tayo dito sa kay Trillanes. Ito na lang pakita ko sa inyo. Tapos yung audio ipi-play ko. Projects at yung third telco. 'Di ba? Yung Chinese telco ngayon, may common common towers. May higop na nila lahat magiging omnipresent na sila dito. Si Duterte ang gumawa niyan. Tapos pero kung magsalita siya na ini-misdirect nila, hindi ikaw 'yon. Hindi sila, pero sa actions nila ni Duterte mismo, makikita mo na talagang siya ang gumawa. Pinahinto pa niyan yung EEZ patrols sa Philippine Navy nung naupo siya. This was around 2017. Sinabi mismo yan ng Navy commanders, hindi na sila pinagpapatrolya ni Duterte. Binasa ko sa inyo kanina yung sinasabi ni Duterte, ang nagsasalita doon, si Antonio Carpio. Ngayon naman si Trillanes. So dalawa na sila, mga kaistorya. Tapos binalita pa po ng mainstream media. Ano bang sinabi niya? Na sige na, okay lang daw kuhanin nila yung mga isda sa Spratly, etc. So kumbaga talagang and to top it all, sabi niya na sana daw gawing probinsya na lang ng China itong Pilipinas. Alam nyo rin yan, binalita yan noon. Totoo yung sinasabi ni Trillanes dyan. Binalita yan sa TV. Napanood nyo rin siguro yun. Sabi ni Duterte yan. Ewan ko ba dito sa mga kababayan natin kung masyado na kayong in love kay Duterte na hindi nyo na nakikita yung mga katrayduran na pananalita at pinagagagawa nitong ninyo. Itulo ninyo. Ito nga pala. Ngayon, tungkol dun sa cell towers, mga ka-store, di ba napanood nyo rin yun yata na talagang pinayagan ng administrasyon ni Tatay Diggs na itong dito Telecommunications Company, na ito nga po ay China-backed telecommunication company. Pinayagan nila na magtayo po ng mga cell towers sa loob po ng base ng militar ng Pilipinas. Ginawan ko ng content. Kasi nagtataka ako, talagang kaduda-duda Pagkalawak-lawak po ng teritoryo ng Pilipinas, pagkalawak-lawak ng mga bakante po, na mga lupain na pag-aari ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas, bakit mismong sa pa ang tinarget? Sa loob pa ng base militar natin. Kaduda-duda talaga yon. Tapos telecommunication po ng China. Ay pati mga mambabatas natin noon, natawagan ng pansin, nagduda sila. Ginawan ko yan ng content. Meron ako ritong video na maiksi lang. Ipapanood ko sa inyo para dun sa mga hindi pa nakapanood. Ngayon, kung gusto po ninyong mapanood yung video po na yun, mga kaistorya, puntahan nyo po ang YouTube channel ko. Ang title nun, delikado pati base militar ng Pilipinas. Gusto man-mana ng China. Ngayon, para sa mga hindi pa nakakapanood, paano ko ito sa inyo? Papanood ko po. Saglit lang, para magkaroon kayo ng ideya. Philippines gives China-backed telecom firm green light to build cell towers on military bases. Anong ibig sabihin nun?
binigyan umano ng go signal ng Pilipinas ang isang China telecom firm na magtayo umano ng cell tower sa loob ng mga military bases ng Pilipinas. Magtataka ka na dyan, dito pa lang pagkalawak-lawak ng Pilipinas. Bakit sa loob pa ng mga military bases ng Pilipinas? Bases sa plural po. Ibig sabihin maraming base militar ng Pilipinas ang pinag-uusapan dito kasi in plural form po yung nakalagay dyan. Anonymous. Delikado yun. Delikado yun, mga ka-istorya. Alam nyo naman, si China. Tuso po yan, nagmamanman, nagtitik-tik po yan Nagsusurveillance po yan, nag-i-espionage po yan. Bakit papayagan sa loob pa mismo? Magtataka kayo. Hindi pa ito man lang nahalata ng nakarang administrasyon ni Tatay Diggs. Delikado to. Ako, magbubulahan na naman tayo kasi ang daming mga mabulaklak na pananalita nung ito'y pinagdedebatehan Pakishare po, pakilike Importante po ang talakayan po natin, mga ka-istorya. Reuters, Philippines to allow China-backed telco to build towers on military bases. The Philippine military agreed on Wednesday to allow a new cell phone network powered by a Chinese state telecoms giant to install communications equipment on its army bases despite concerns among some lawmakers about possible espionage. Kailan ba ito? 2019, panahon po ni Tatay Diggs. Pasensya na, sinasabi ko lang po ang katotohanan, mga ka-istorya. The military said in a statement it had signed a preliminary agreement with Mislatel, a consortium controlled by Philippine tycoon Dennis Oy. Si Dennis Oy, kaibigan po ito ni Pangulong Duterte, to install communications facilities and towers at its camps and installations. Oy, ito na po. A close associate of President Rodrigo Duterte was awarded the country's third telecoms license last year, helped by the last-minute withdrawal of disqualification of other bidders. Okay, yan yun, mga ka-istorya. Yung content ko na yun. Panoorin nyo, search nyo po sa aking YouTube channel. Basta yun may nakalagay po dyan, military bases ng Pilipinas, balak manmanan o minamanmanan ng China. Hanapin nyo na lang po, mga ka-istorya, sa akin pong YouTube channel. Ngayon, balik tayo doon kay Trillanes. Open ko ulit. Nalooban tayo kasi. Nalooban yung Pilipinas. Ang ginamit mismo yung presidente, which is Duterte. 6 years silang naka-establish ng dito, ng mga base dito sa loob, sa iba't ibang sektor na lipunan. Yan nga yung sinasabi ko, United Front Operations. Ngayon, ina-activate talagang ang lakas, talagang pinipilit nilang pihitin yung katotohanan at yung pulso ng mamamayan. At kargado ito. Siguro bunga na rin ng kahirapan. Marami mga Pilipinong sige, kahit mag-troll sila para sa China para lang may kabuhayan. Pero yung iba talagang ang hirap kasi pihitan yung katotohanan. Oo, pero siguro sa ordinary troll, kahirapan yung issue, pero paano yung mga analyst na mukhang may kaya naman? Hindi, yun talagang mga mercenaryo na yun. So pera-pera na yun. Kaya nga maganda yung sinabi ni spokesman ng Coast Guard na talagang kung maka-China ka at this point, talagang traidor ka na, kahit na anong intellectual somersault mo rito, maliwanag yung tama sa mali. Pero ang nagkamali sila dito, ang na-miscalculate nila is nagiging unifying incident na alarma, nakita, nagalit. So ito na ngayon, yung patriotic spirit ng mga kababayan natin, edi lumalabas. At kailangan ito ng mga policy makers para pag naramdaman nila yung mga Pilipino ay nasa likod nila, titindig sila.
Hanggang dito lang mga ka-istorya, shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo mga ka-istorya dahil nandyan kayo, katuwang kayo ni Juan Historiador sa pagbabahagi ng mga totoong impormasyon sa ating mga kababayan. Salamat po, pakishare po at pakilike. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.